Hirap madaanan ang Itil Bridge sa Balabagan, Lanao del Sur dahil butas-butas ang magkabilang lane ng tulay. Bahagi pa naman ito ng National Highway na nagdurugtong sa Lanao del Norte at Lanao del Sur patungo sa Zamboanga at Maguindanao. Ayon sa isang empleyado ng Balabag LGU na tumanggi magpakilala, matagal na nilang hiniling sa DPWH na maaksyonan ng problema. Hindi raw kasi sakop ng Ministry of Public Works ng BARM ang pagkumpuni sa mga highway at tulay. Sa Facebook post sa munisipyo ng Balabagan, sinabi nilang kinukumpuni na ng mga tauhan ng DPWH ang tulay. Dead on the spot dahil sa pamamaril ang mag-asawang magsasaka sa Kinayangan, Quezon. Ayon sa mga pulis, nag-aani lang noon ng niyog ang mga biktima ng pagbabarilin sila ng hindi pa nakikilalang salarin. Tama ng bala ng baril sa ulo ang tinamo ng isa habang sa dibdib naman napuruhan ang kanyang asawa. Tumakas ang salarin na tinutugis pa ng mga otoridad. Patuloy pa rin ang investigasyon. Binatikos ni Senadora Amy Marcos ang rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iminungkahi ni Khan ang pagbuwag dahil ayon sa kanyang mga nakausap, sangkot ang ahensya sa umano'y pangre-red tag kahit sa mga hindi napatulayang komunista. Buwelta ni Senadora Marcos, anong alam at karapatan ni Khan para pagsabihan ng gobyerno sa mga dapat itong gawin? Gayong 10 araw lang ang kanyang itinagal sa Pilipinas at ilan lang daw ang nakausap na testigo. Para sa Senadora, hindi makakatulong at mas mapanganib kapag binuwag ang NTF-ELCAC. Mahalaga raw na panatilihin ng NTF-ELCAC at palakasin ang mandato nitong ipagpatuloy ang mapayapang pagbabalik loob sa gobyerno at makataong rehabilitasyon ng mga rebel returnees. Wala pang tungod si Khan, kaunay sa pahayag ni Senador Amy Marcos. Nalagasan ng player ang Perpetual Altas sa NCAA at ang Gilas Pilipinas naman may boost sa pagbabalik ng isang player. Paspasan natin ang mainit na balita sa sports. Justin Brownlee pwede nang maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Ilang buwang natigil si Brownlee dahil sa manoy paglabag sa anti-doping rule sa 19th Asian Games. Pero ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, na-clear na ng FIBA si Brownlee. At dahil dito, makakasama na siya sa laban ng national team kontra Hong Kong. Pinay tennis sensation Alex Ayala natapos ang journey sa W5 o Indoor Tournament sa India na nakapasok sa semifinals. Nauna niyang tinalo ang pambato ng Romania. Kamakailan lang ay nagkampiyon na si Ayala at kanyang partner sa doubles division ng W5O tournament. Mula 187th, umakyat din sa 184th ang ranking ni Alex sa Women's Tennis Association. Sa balitang NCAA, lilipat na sa Emilio Aguinaldo College si Cyrus Nitura mula sa University of Perpetual Health System, Delta. Si Nitura ang pangalawang player ng Perpetual Altas na umalis sa koponan. Nabangga ng bus ang tricycle sa harapan nito sa highway sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa pulisya, walang taillight o ilaw sa likuran ng tricycle kaya hindi agad nakita ng bus. Isinugod sa ospital ang tricycle driver na tumilapon at nasugatan. Nagkalat naman sa kalsada ang mga kargang tinapay ng tricycle. Nagkasundo na ang magkabilang panig. Balikan po natin ang ulat kaugnay ng naitalang pagsabog ng Bulkang Mayon ngayong araw. Ayon sa PHIVOX, 4:40 ng hapon, nagsimula ang phreatic eruption at nagtagal ng mahigit 4 na minuto. Nagdulot ito ng rockfall, pyroclastic density currents o PDC at katamtamang pagsingaw na aabot ng 1,200 meters. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon kaya ayon sa PHIVOX, posible talagang magbuga ng abo ang bulkan. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, wala naman nagreklamo ng ashfall. Digital man ang panahon, in pa rin ang mga libro. At mas maiengganyo ka raw magbasa sa pinapasyalang 3-story library sa Valenzuela. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Ngayong digital na ang buhay kahit ang pag-aaral, isa sa mga tila nakalimutan na ng ilan ay ang pagpunta sa mga silid-aklatan. Pero sa labas ng mga paaralan, buhay pa rin ang mga library. Sa Valenzuela nga, pinapasyalan ng Valenzuela City Library o Valenzuela City Academic Center for Excellence. Meron itong koleksyon ng 60,000 books.
air condition, may mga sofa at beanbag. Malaking tulong po sa amin, lalo na po kasi marapit po kami may mga research, ganun po. Nakakatulong po siya para mas mapadali po yung paghahanap po namin ng information. Nasa first floor ang reading lounge at children's area. Iba't ibang aktibidad ang nakalaan sa mga bata bawat araw, tulad ng storytelling, art zone at wordplay. Kaya enjoy na enjoy ang mga batang nandito kahit weekend. Abala sa pagbabasa, paglalaro at pagbibilang. Gaya ng 3 pamangkin ni Lizelle. Una, banding din namin. Tapos, di ba, wala silang pasok sa school ngayon. And para mag-enjoy din sila. Definitely, nakapag-time out sila sa mga gadgets. Meron ding senior area kung saan may mga sofa at iba't ibang babasahin para sa mga senior citizen. Sa second floor, marami pang libro at makikita rin ang top-notcher shelf. Tampok ang ilang Valenzuelano na nag-top sa kanilang mga board exam. Ito yung quiet hall ng Valenzuela City Library kung saan bukas ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Para raw yan sa mga estudyante na hanggang gabi yung klase para magawa pa rin yung kanilang mga homeworks and assignments. May wifi din dito na pwede silang magamit. Nasa third floor naman ang computer section. Bukas ang unang palapag at ikatlong palapag ng library ng 9 a.m. hanggang 6 p.m. Naging mabusisi ang pagpaplano natin sa Valenzuela City Library. It's a library designed by the people. Okay. At ang maganda pa dito, since it's designed by the people, responsive ito sa mga pangangailangan nila. Na yun naman ang nais ng Valenzuela Local Government Unit. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Attention please engine, sakto sa Love Month ang mala Polaroid Love Kind of K-League. Nahatid ang concert ng K-pop group na ENHYPEN sa Pilipinas. Makichika tayo kay Katatibayan. It's ENHYPEN, an engine in this world. Sa pagbabalik bansa ng Korean pop group na ENHYPEN para sa kanilang Fate World Tour sa New Clark City sa Pampanga. Pero bago ang kanilang concert kagabi, may bonus pang pasample ng mga tumatak sa kanilang Filipino words. Mahal kita. For keeps din daw sa ENHYPEN ang ilang Filipino delicacies. Durian. How's it? Good. I heard that mango is really popular. Mango. At sa pagtatapos ng kanilang tour, marami raw silang 1 in a billion memories na iti-treasure. Yung mga vibe ng bawat bansa at yung masarap na pagkain at yung mga lugar na pinuntahan nila. Bongga talaga ang image ng Philippines to them at yung reactions din, yung interactions nila with Philippine engines was really good. After bringing heat on the concert stage, ang online world naman ang niyanig ng members tulad ni Sung Hoon na kumasa sa Gento Challenge. At ang paselka ni na Jay and Hisam. Pinusuan naman ng Pinoy band na Never the Strangers ang cover ni Suno ng OPM song Moving Closer. At wait lang engines, dahil may pa-shoutout ang ENHYPEN para sa inyo. Just in time ngayong Love Month. And we're so happy to be able to finish the tour in such a great place here in Philippines. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Magsisimula na ang bagong lunar year sa susunod na weekend. At kamusta naman kaya ang paghahanda sa Binondo na tinaguri ang pinakamatandang Chinatown sa mundo? Tinutukan yan ni Marisol Abduraman. Ramdam na ang Chinese New Year vibe sa Binondo, Maynila. Ilang araw bago ang pagpasok ng Year of the Wood Dragon, siksika na ang mga tao sa Ongpin Street. Hile-hilera ang mga pampaswerte. Ang mga kainan at bilihan ng mga tikoy, pinipilahan. Depende sa laki, nasa 50 to 300 pesos ang bentahan ng tikoy. Mabenta na rin ang mga pampaswerteng bilog na putas. Wala raw paggalaw sa presyo ng mga bilog na putas ngayong Chinese New Year. 5 kinds of fruits. So yung Fuji apple, 5 pirasong Fuji apple, 5 pirasong orange, pears, 5 din po. Tapos meron yan silang pineapple at saka, ano tawag dito? Banana. Mahirap din ngayon, medyo mataas lahat. Lahat ng bilihin mataas, 'di ba? So yung mga mga customer namin halos nagtitipid na. Sa Plaza San Lorenzo Ruiz, sentro ng atraksyon ang Golden Tree na ito na favorite selfie spot ng mga namamasyal.
First time po. First time po namin dito sa Binondo. Yes po. Ay, namamasyal lang kami po. Magandang tanawin. Para kumain sa iba-ibang lugar. Ayon sa ilang organizer ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, ito ang unang malaking pagdiriwang matapos ang pandemya. Kaya talaga raw na pinaghahandaan nila ito. Hindi dapat palagpasin ang masasarap na pagkain at asahan na raw ang bonggang selebrasyon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. May paglilinaw si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa sinabi ni Senadora Amy Marcos na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Sa isang post, sinabi ni Mayor Baste nagsorry siya dahil naawa siya kay Senadora Amy at hindi raw siya humingi ng tawad para sa maanghang niyang pahayag laban sa kapatid ng Senadora na si Pangulong Bongbong Marcos. Noong nakaraang linggo, hinamon niya mag-resign ang Pangulo. Panawagan ni Mayor Baste tigilan ang paggamit sa kanya sa anyay mga jamming ni Senadora Amy. Sabi ngayon ni Senadora Amy, okay na at nakapag-usap na raw sila ni Mayor Baste. Hindi na raw niya ikukwentong kanilang pinag-usapan dahil madali raw baliin at bigyan ng maling kahulugan ang mga pahayag. 20 years na ang Facebook. At mga kapuso, tandaan nyo pa ba ang una ninyong post na status? Tara at mag-throwback sa ilang issue at post na tumatak sa mga feed ng maraming netizen. Nakatutok si Von Aquino. What's on your mind sa kauna-unahang post mo sa Facebook? June 3, 2013. School again po, tas crying emoji. Walang magawa po. Bored lang sa bahay. Happiest post? Na-meet ko po si Sir Ricky Lee. Fan po kasi ako ng mga novels niya. Naging emo ka rin ba? Siyempre, high school may mga crush, ganyan. Tapos naka-heartbroken. Nagpalago ka rin ba ng mga pananim sa Farmville? O kaya nagpaligo ng mga alaga sa Pet Society? Musta naman ang first profile pic kumpara sa profile pic mo ngayon? Totoy na to. Nakita mo yan, anong na-feel mo? Medyo nakakahiya po. Ang mga dating araw na single, nag-change na ng status? Uy! Para po makita po ng mga Facebook friends ko na in a relationship na ako. Ngayong araw, February 4, 2 dekada na ang Facebook, na mula sa isang college project lang ni Mark Zuckerberg at mga kaeskwela sa Harvard University noong 2004. Ngayon, virtual diary at social networking site na ng nasa 3 billion users sa buong mundo. Sa loob ng 20 taon, naging bahagi ng araw ng buhay ng mga netizens ang Facebook. At ngayon, hindi na nga lang life update, relationship status change, audio at video call ang pwedeng gawin dito. Pero sa kabila ng ginhawa at aliw na hatid ng Facebook at ilang social media, may kaakibat pa rin itong peligro. Sa pagdinig sa Amerika, tinalakay ang ilang kaso ng pang-aabuso at bullying, kung saan personal na humingi ng tawad ang mismong CEO ng Meta, ang parent company ng Facebook. Paalala ng eksperto, may limitasyon din dapat ang paggamit nito. Hindi rin maganda na gawing FB is life. Hindi ibig sabihin na maraming likes, mas mataas yung self-worth natin. Maraming ibang bagay pa na pwede natin gawin para may ma-boost yung self-esteem natin. At kung feeling mo toxic na ang iyong feed, if you feel there's a need to turn off your notifications kasi may mga certain aspeto sa buhay natin na dapat we are fully concentrated on, like work, like family time, like quiet time for self. Ika nga, it's okay to mingle, pero think before you click. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Tiwala ang National Irrigation Administration na magkakaroon ng sapat na supply ng bigas ng Pilipinas pagdating ng 2028. Ayon kay NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen, plano nilang magdagdag ng mga dam para maging sapat ang supply ng tubig. At yan ang tinutukan nila para matulungan ang mga magsasaka na makapag-ani ng palay sa gitna ng tumitinding El Nino. Pinaunlakan naman nila ang payo o plano ni Pangulong Bongbong Marcos na maglagay ng solar-powered irrigation units. Hindi bitin ang saya sa pagdiriwang ng isang pista sa Tanhay, Negros Oriental. Ang lokal na pamahalaan kasi may inihandang kahaba-habang pabitin para sa mga residente. 400 metro ang inilatag na pabitin ng mga pagkain at samot-saring chichirya.
Bata o matanda, masaya nakiisa sa pagdiriwang ng kanilang pista. Ayon sa alkalde ng Tanhay, ang pabitin ay bahagi ng Children's Festival bilang pagbibigay pugay kay Santo Niño. Busy man pero excited na para sa pulang araw ang tambalang Barda o sina Barbie Fortesa at David Licauco. For Valentine's this year, surprise pa ang ganap ni Barbie at Jack Roberto. Si David nireveal naman ang gagawin niya sa Chinese New Year. Alamin ang mga yan sa chika ni Aubrey Carampel. Looking forward si Barbie Fortesa na makapag-travel to Hong Kong at sa iba pang bansa this year. Gusto raw bumalik ni Barbie sa tinaguriang Asia's World City dahil nang nag-workation sila doon ni David Licauco October last year for a magazine na enjoy raw niya ang Hong Kong landmarks and tourist spots, lalo na ang nightlife. Pero sobrang saya. Sabi ko nga, laking tulong din kasi na kasama ko yung Team Barbie. So parang ang dami kong kasamang na-enjoy ang Hong Kong. And now I get to talk about my experience while I was there. Sa April, biyaheng Canada siya para sa Sparkle Show kung saan makakasama niya si David at Sparkle couples Ruru Madrid at Bianca Umali at Raver Cruz at Asia's Limitless star Julian San Jose with Bubay. Ano naman kaya ang plano ni Barbie at Jack Roberto for Valentine's Day? For sure may plano naman, kaya lang yun nga, bukod sa schedule, basta we will make time for it. If not the exact Valentine's Day, maybe before or after. Sa ngayon, abala naman si Barbie sa taping ng Kapuso family drama na Pulang Araw. Mabibigat na mga eksena na raw kaagad ang mga kinuna nila kasama ang co-stars na sina Asia's multimedia star Alden Richards at Sanya Lopez. Excited na raw siyang maka-eksena si David, naggaganap bilang isang Japanese soldier. Nakita ko yung maturity niya and improvement as an actor. So I can't wait to see him as Hiroshi. Kung anong input yung ginawa niya, anong klaseng character yung ginawa niya as Hiroshi. Si David naman excited na rin na mapanood ng mga kapuso ang Pulang Araw. Pero magbe-break soon si David para magbakasyon with family. At i-unleash ang kanyang pagiging true Swiftie sa Australia leg ng Eras Tour concert ni Taylor Swift. Sobrang excited ako dahil super fan ako ni Taylor Swift. Kaya sasayaw, kakanta. Family rin daw ang makakasama niya sa Chinese New Year. Kakain with my family sa usually Chinese restaurant. So, ayun, tsaka manonood ng Dragon Dance. Kasi nung bata ako, yun yung lagi kong pinapanood. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson. Mga kapuso, single man o in a relationship, may swak na panregalo ngayong Valentine's, ang crochet. At kung bakit espesyal yarn, alamin sa pagtutok ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Roses are red, violets are blue. At alam mo bang may mga everlasting flower na pang I love you? Dahil Valentine's Day is right around the corner, kung gusto mo ng V-Day gift na di kailanman malalanta tulad ng past relationships mo, presenting Crochet Flower. Special itong bulaklak dahil ang buhay nito ay tiyak na mas mahaba pa sa forever na ipinangako sa inyo. Pangmatagalan yarn? Of course, for keeps daw talaga ito dahil ito'y made of crochet yarn with much love. Matagal ang niya, span. Kumbaga, is matagal yung buhay niya. Kasi pwede mo siyang i-keep. Ang mga crochet flower, when you stick together, nagiging bouquet. Pwede mo itong mabili mula 150 to 700 pesos ang presyo, depende sa gusto mong ipagawa. Matagal nang nagagansilyo si Joanna at kwento niya, lumago ang kanyang crochet business noong pandemic. Pag umupo ka na at nag-crochet ka at nakabuo ka ng isang items, parang na-achieve yung gusto mong gumawa ng isang bagay na ikakasaya mo. Ideal na hobby nga raw ang paggagansilyo dahil bukod sa pwede mong gawing business, nakakatanggal din ito ng stress. Kahit nasa bahay ka, pwedeng-pwede. Kahit nasa school ka, nasa trabaho ka, pwede kang gumawa. Anytime, pwede kang gumawa. Basta meron ka lang materials. Tsaka ang materials naman, mura lang.
Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante. Nakatutok, 24 oras. At yarn ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.